Hello, good evening sa lahat. Good evening po, Sir Clark, Sir M, Sir Ernesto, Sir Hero, Sir Gerald, Ma'am Joanne, Sir Joey, Sir Jet. Good evening po. Kumusta naman lahat? 안녕하세요. Maayo. Maayo ba sabi mo? Ma'am Clarissa, good evening. Kumusta? Ito sa amin, kaninang umaga lang, lakas ng ulan hanggang ngayon hindi pa natapos. Tapos pa-brownout pa kami dito. So, magsa-start na tayo. Baka mag-brownout pa sa amin eh. Mawala na naman yung kuryente. Start tayo, guys. So, paalala ko lang, recorded sessions na po tayo. And kung hindi kayo makasali or makapasok sa class natin, paalam nyo muna or ipaalam nyo lang sa akin, i-PM nyo lang ako para maano ko yung attendance nyo naman. Okay, so start tayo. Chapter 8 pa rin tayo. Tapos na tayo sa verb conjugations. By the way, in specific, ang verb conjugation is, yung tinuro ko sa inyo na verb conjugation is regular verbs. For regular verbs po iyon. So, meron pong tinatawag din na irregular verbs at itatakal or ituturo ko din yan sa inyo after ng Korean numbers. Okay? Kasi rules na naman po yun eh. Medyo marami ding rules for irregular verbs. So, alam na natin yan. Let's go with the Korean numbers. So, sa Korean numbers, guys, dalawa po yung type ng Korean numbers. Pure or native. Same lang po yan na. Okay, okay lang kung ang gamitin nyo is pure numbers. Okay din kung gamitin nyo native numbers. Pero same lang po yan sila. Okay? So, yung tutor ko kasi, or oh yes, yung tutor ko, pure number kasi yung itinuro sa amin. So, ako din na-confuse ako, ano ba yung native? Same lang pala sila. Sino numbers is another type ng Korean numbers. Okay, so si Sino numbers ay mga ginamit na noon ng mga kanunuan, mga ganun, like Chinese. Noong panahon pa na ginagamit din nila yung mga Chinese characters. So, ibig sabihin, old na po itong sign na numbers. Si pure native numbers ay ginamit na lahat talaga. Pag sinasabing pure, ibig sabihin yung mga Koreano lang ang gumagamit. Kaso, meron silang specific function kung kailan at saan natin gagamitin si Sino at saka si pure or native number. So, first, punta muna tayo kay yan. Kung na-memorize nyo na to, kahit 1 to 10 at saka sa pure number yung 20 hanggang 90, pwede po memorize nyo yan. So, dito muna tayo sa Sino numbers. Okay. Bago tayo mag-Sino numbers, dialogue muna tayo. Basa tayo ng dialogue na nasa chapter 8. Si Sir Clark at saka si Sir Hero. Si Sir Clark, si Tuan. Si Sir Hero, si Rihan. Hello po, Sir Clark. Okay, kung hindi available, mag-raise lang po ng hand kung gustong magbasa. Kahit hindi, especially sa mga beginner, no, hindi pa alam yung mga numbers, sabihin nyo na lang po muna yung 11 at saka 12 at 30. Alin? Hindi alam mo namang ang tuta yun eh. Walang gusto magbasa? Sir Jet. Okay po. Sige po, Sir Hero. Siguro yung volunteer na lang po muna. Alam niyo sa mga chapter 15 or chapter 20 ang tataas na ng mga dialogue. Hindi po pwedeng hindi tayo magbasa bago ako sa inyo, magturo ng mga topics. So, Yan. Ano kailangan po ang mas. tanong?
Sige po. Okay. Si Sir Jet tsaka si Sir Francis na lang. Si Sir Jet si Tuan, si Sir Francis si Rihan. Sige po. 지금 몇 시예요? Wala si Lian eh. Rihan. Nasaan na si Rihan? Sino si Rihan? Sir Francis. 11시예요. 11시. Okay. 몇 시에 점심을 먹고요? 다 먹고요? Mogo. 먹고요? Ano to? Na-confuse ako sa ano, sa time zone. Oo. Ano to? Time 12시, reading, di ba? 12시, 3, Yoldu. 12. Mm. 12시, 30분, Mhm. 30분에 먹어요. Sorry, Okay. sorry, sorry. Tama po. Charis sa'yo. Sir Francis at saka si Sir Jet. Di ba? Ang galing na. So, i-discuss ko din sa inyo po yung date reading at saka time reading. Huwag kayong mag-alala for beginners na andito. So, merong mga highlighted words dito. Si Mute, mute po ito Pag sasabihin natin or basahin natin ito, mute. Ibig sabihin how many, how old, or what time. So, pag magbasa ka ng mute, mute siyeyo, ibig sabihin tungkol sa time. So, anong oras ngayon? Pag mute sariyeyo, how old? Okay? Ang how many is mute lang po. Mute bun, pwede din po. So yan, mute is how many, how old, and what time. Another po is si she at saka si Boon. Ito si she at saka si Boon na ganito po yung spelling ay tumutukoy sa oras. Si she ay counting unit ng hours, tumutukoy sa hours. Si Boon naman ay tumutukoy sa minutes. So, silang dalawa po used when speaking about time. So, pag tinatanong, mute she, ibig sabihin yung hours. No, like what time? Normal sa atin pag tinatanong tayo ng oras, hindi naman natin sinasagot yung minutes, di ba? Yung oras talaga alas 2 or 10 a.m. Ganon. So, yan po yung mga highlighted vocabs po yan na kailangan ding i-memorize. Kung ano yung mute, ano yung she, at saka boon. So, next we go on with the vocabs for time. So, sa Korean po, ang time is shigan. Shigan is time. Ayun. So, magbasa tayo. Now hanggang tomorrow. Sir Ernesto. Good evening po. Now hanggang Good evening, ma'am. tomorrow. Yes po. Sige po. So, Jigum, Oral, Ojo, Noil, Nail. Okay. So, Chigum, Onel. Okay, pag ganyan, hindi po yan I, hindi din po yan O. Okay? Yung, di ba sabi ko, yung nakasmile ka na, hindi nagkadikit yung upper and lower teeth. So, hindi po yan onil, hindi po yan honor. Honor. Tapos, yesterday is oje. Oje. Naku, unstable na naman. Wait po. Change ako ng internet. Unstable na naman yung internet. Putol-putol ba ako, guys? Yan. Putol-putol ba? Okay, okay na? Baka kasi Yes. putol-putol yung boses ko.
Okay, sige po, balik. Yesterday, kahapon, oje. Bukas or tomorrow is Neil. Okay, thank you po. Next, dito tayo kay Sir Gerald. Sir Gerald, morning AM hanggang night. Okay po, ma'am. Sige po. Marinig lang po ba, ma'am? Yes, yes, sir. O, June, morning AM. Mhm. Oho. Ay, oho. Mhm. AM. After that, daytime. Mhm. Bam. Bam. Ay, bam yun ba? Bam. Pam. Mhm. Night. Okay, charis sa'yo. Thank you for Sir Gerald. Next, dito tayo kay Dawn hanggang evening. Sinong gusto? Sir Joey. Sopek, ma'am. Down. Ito po, ulit nga, sir. Sopek. Okay. So, anong ang vowel yan, sir? Pag ganyan? Ay, ano pala? Ano yung vowel Ay, yan, yo. sir? Yo, Yo, tama. ma'am. Tapos, ito Syo po. po, ano to? Pi po. Po. Pag nasa middle position, ano na yung bigkas? Ta. Ba. Letter B po. Ba. Ba pala Ba. ba? So, Tapos ito po, anong vowel po ito? yo pala. Yo. Hindi, sir. Ito, parang letter H. Ah, eh. Tama. So, anong basa niyo po? Eh. Ah, Si letter S. Di ba si letter S po ito? opo. Okay. So, anong basa natin ngayon? Sepak. Okay. Se. Di ba? Se. Next, Opo. syllable. Ano po? Ay, T. T po. T. Nasa ano na po siya? Nasa middle position na po ito. So, hindi po siya letter P, kundi letter B. B. Opo. B. Ayun. Tapos, may vowel, dugtong siya na vowel na yo. Tapos sa baba, anong bigkas natin dito? Anong consonant ito? K po. Okay, tama. So, paano mo Se. basahin ngayon ito? Yung second syllable lang po. Ma'am. Ano kasi yung pangalawa, ma'am? Hmm? Oh. Sebok. Bok buma, ma'am. Yung vowel niya po. Ano nga ulit vowel na ito? Yo, di ba po? Yo? Okay. Okay, sige Yo. po. Yo. Basahin niyo po yan. Yung second lang, yung pangalawa. Biok po. Biok. Biyok, tama. So, basahin mo na po yung dalawa. Sebyok. Yan. Sebyok. Okay, next. Ay, ako pa din po ba, ma'am? Yes po, ikaw pa rin. Hanggang evening po, sir. Achim. Achim. Okay, next po, noon. Chomsim. Okay. Pag si letter S ay dinugtungan ng vowel na E, ano nga ulit? Magiging SH po yan. So, instead na Sim. sabihin mong sim, magiging Shim. shim. Okay, Shim po. ulit, sir.
Ah, 점심. 점심. Okay, next. Evening, last po. Nasaan po, ma'am? Evening, ito po. Evening. Di ko po makita, ma'am. Sorry po. Hindi mo po makita yung evening? Baka na Opo. baka na zoom mo, sir. Baka naka-zoom. Ay, sorry po, ma'am. Naka-zoom po pala. Sorry po. Sige po. Kaya po na. Ah, so, Jo. Tapos, pangalawa. so, konyak. Ay, ano nga ulit ang vowel na to? Malapit na po yun. Ay, chonyok pala, ma'am. Yun, Chonyok. tama. Jonyok. Ah, chonyok. Okay, thank you po, Sir Joey. Oh, Yan, so ma'am. basahin ko ulit ha. Now, ngayon, Chigum. Today, Onel. Yesterday, Oje. Tomorrow, Neil. Morning or AM, Ojon. Ojon. Afternoon or PM, Ohu. Nat is daytime. Pam is night. Sebyok is dawn. Atchim, morning. Jomshim, noon. Jonyok, evening. Okay. Ano ba ang kaibahan ng morning AM at saka si Ojon at saka si Jim, morning. Sa pagkakaalam ko po, si or si Ojon ay ginagamit kapag tungkol sa time. Okay, AM. Diba? Morning naman din po yung ibig sabihin ng AM. Ojon. Ito pong morning is morning pa rin po iyan. Kaso po, hindi siya talaga natin ginagamit na tungkol sa time. Parang araw lang, like araw at gabi, ganon. Pero hindi in specific na time, may oras. Si Ujon. Si Ojon is may oras. Okay, ginagamit yan sa oras. Afternoon, ohu, yan, like mga 2:00, 3:00, ginagamit yan. Si Atchim kasi is ginagamit din po ito, nagdedepende na po siya kung lalagyan natin ng particle. Halimbawa, nilagyan natin ng particle na which is tumutukoy yan sa time particle. So, sasabihin natin Atchime, ibig sabihin morning. Pero kung gagamitan natin ng object particle, okay? Ano nga ulit yung object particle? Si ul. Di ba po? Ul, rul. Yung kasama kong teacher, sinasabing Raul. Daw, yung object particle para hindi daw makalimutan. Dapat Raul. Si ul at saka si rul, object particle. Kapag ilagay po natin yan at chimel, magiging breakfast. Chomshimel, magiging lunch. Chonyogol, magiging dinner. Okay? Kaya napaka-importante talaga si particle. Dahil dyan mo makikita kung ano ba talaga yung function ng mga words, ng vocabs. Pag sinabing chomshime, ibig sabihin, okay, no, noon. Noon time. Chonyoge, okay, sa gabi. Ganon po yung um, pagkakagamit ng particle sa bawat vocabs. Yan. So, memorize pa rin po si Shigan. Okay, let's go with the Korean numbers. And alam naman natin, no, native or pure numbers at saka Sino numbers. So, let's go on with Sino numbers. Screenshot nyo po ha or note sa notebook. Kasi may activity tayo mamaya. So, focus. So, kailan natin at saan natin gagamitin si Sino numbers? Ginagamit po natin si Sino numbers. Naglo-loading yung laptop ko. This is used for date, petsa, time, address, money, pera, phone number, at saka temperature. So, Sino numbers is used for date, time, address,
money, phone numbers, and temperature. So medyo complicated sa sign of numbers dahil ginagamit natin sa money. Alam naman natin kung nakikita niyo mga ads, like yung mga Korean vloggers, 'di ba? Mga EPS worker na vloggers na kapag sa sahod nila, mga pictures, di ba umaabot ng mga million, 3 million won, 4 million won. So, ginagamit natin si Sino numbers dito kasi malaki. Malaki yung mga numbers, yes. Ang ginagamit natin si Sino numbers sa mga malalaking numbers. So, yan. So, ito yung sinabi ko sa inyo na kahit ito lang, 0 hanggang 10. Memorize nyo lang yan, si Sino numbers. Malalaman na natin kung paano sabihin yung iba. So, 0, kongyong. Ang 1 in Sino numbers, il. 2 is i. 3, sam. 4, sa. 5, o. 6, yuk. 7, chil. 8, pal. 9, ku. 10 is ship. Okay. So, i, samsa, oyok, chilpal, ship. Yan. Sino numbers for 1 to 10. So, paano naman basahin si 11 to 19? Like 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ito lang po yung shortcut niya. So, kapag 11 po, babasahin natin si sino number ng 10 at saka si 1. Okay, pag 11. So, ano ba yung 10 sa sino numbers? Ship. Tapos si 1, il. So, ganito po yung pagkasulat natin. Magiging shibil. Shibil po ha. Shibil. Bakit? Resyllabication for pronunciation rule. Shibil. Another example. 12. So, pag si 12, 10 at saka 2. So, magiging shibi. Si 10, si ship. Si 2, si i. So, shibi. Another example po, si 17. Okay, ano yung 17? Si 10 at saka si 7. Magiging ship chill. Yan. Ship chill. Next is 19. Si 19, si 10 at saka si 9. Ship. Yon, ship ko. Okay? So, yan lang po yung yan lang po ilagay sa isip or isa-isip. Pag 11 to 19, mauunang basahin si 10 bago yung number ng 11, 12, 13, 14, 15, 16 hanggang 19. Paano naman po si 20 at saka si 90? So yung 20 at saka 90 dito yung 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So paano sila? Same thing. Pag si 20 po, baliktad lang. Mauna si 2 muna bago si 10. So si 20, ano ba yung 2? Sino numbers? E. Tapos 10 is ship. So basahin mo yan ng e-ship. E-ship. E-ship, e-ship. E-ship is 20. Pero pag 12, baliktad. 10 at saka 2. Si 20, 2 at saka 10. Okay? Let's have another example. 30, 3 at saka 10. So, si 3 at saka si 10, ano yung sign of numbers ng 3? Sum. Ang 10 is ship. Yun. So, magiging sum ship. Kapag 50, 5 at saka 10. Magiging Ship. ship. Yun. O-ship. Okay, another. O ship. 80. Yes, O-ship, ma'am. Si 80, 8 at saka 10. Ship. Ship. Yes, tama. Palship.
Paano naman pag 21 to 99? Halimbawa, 21, 23, 31, yung mga ganun. 34, 55, 68, 65, 78, mga ganun. So, ito pa rin po yung shortcut niyan. 21, pag 21, 20 at saka 1. So, ano yung 20? I-shift. Tapos, 1 is il. Kaya magiging ishibil. Shibil. So, 21 is ishibil. Okay, let's have another example. Pag 24, 20 at saka 4. Samshipsa. Samship? 20, 20. Sa. I-ship. Isipsa. I-ship Iship sa. Yun, tama. I-ship sa. Another, 37. Si 30 at saka si 7. So, yung 30 natin dito, si 3 at 10. So, ano yung 3 at 10? Samship. Samship Tapos tayo. 7 Ay. is chill. Isipsa. Ay, Yun. chill pala. So, Sorry. Samship chill. Yun. Kasi si Pal 8. So, yan, 37. Another example, 69. So, si 69, 60 at saka 9. Yuksipgu. Yes, tama. Tama po. Yokshipku. Okay. So, paano naman po si 88? 88, guys. 88. Alsipal. Palship pa yun. Yan. Palshipol. O, di ba? Dali lang. So, yan. Shortcut lang talaga yung isipin nyo. Okay? Kung memorize nyo na po si 1 at hanggang 10. Okay, next. Punta tayo sa mga malalaki na. So, pag 100, back. Okay? Pag 100 po, back. Wala na pong ilbek ha. Wala na pong ilbek. Kasi pag sinasabi nating 100, ibig sabihin back po yan in Korean. So, yung numbers ng 100 is back. Walang ilbek. Pero, pag 200, 2 at saka 100. So, ano yung 2? E. Tapos, si 100 is back. So, E-back. 200 is E-back. 300, 3 at saka 100. Sambek. 400, sa at saka 100. Back. Sabek. 500, ubek. 600, yukbek. 700, chilbek. 800, palbek. 900, kubek. Okay? Pero walang ilbek. Wala pong ilbek. Dahil 100 po is back na yan. Okay. So, let's go. Another example. 909. So, ibig sabihin, pag 909, mauuna si sign number na 9, tapos 100, tapos another 9. So, 9 is ku? Kubek. Yes, tama. 9 is ku, 100 is back, tapos 9 na naman is ku. Okay. Another example, 555. So, sa 555, si 5, si 100, si 50, at saka si 5. Magiging, ano yung 5? Ubik. O. Kubek. Be. Puship po. Sige, si Ma'am Oship. Ems. Ulit nga, Ma'am Ems. Wait lang po, natataranta ako. Sige Ano po. yun? O. Beg. Okay. Oship. Oship. O. Yun, tama. So, magiging 555 is Obek Ushibo. Yan. Charis sa'yo, Ma'am Ems. Okay. Gets na po si Beck. Let's go si 1,000. So, 1,000 po is Chon. Okay, wala pa rin pong ilchon ha. Wala pa rin pong ilchon. Chon. Okay. Pag naman po 2,000, ichon. Si 2 at saka si 1,000. Okay. Pag 3,000, si 3 at saka si 1,000. Samchon. 4,000 sachon, 5,000 ochon, 6,000 yokchon, 7,000 chilchon, 8,000 palchon, 9,000 kuchon.
Okay? Okay, let's go to another example. 1,111. So, 1,000 is chon na. Okay? Ito po ay 1,000. Ay, sorry. Tatlo. Tapos, si 100. Tapos, si 11. Okay, naka-mouse lang kasi ako, guys. So, 1,100 at saka 11. Paano yan? Sonbek, Sibil, Yon, tama, tama. Tama, Sir Jet. Magiging Chonbek Shibil. Okay, next, 9,180. So, si 9, tapos si 1,000, tapos si 100, tapos si 80. Gushon. Guchon, Chon Kuchon, po. Okay, Sir Base. Francis. kuchon, kuchon, bek, palship po. Yon, tama, sir. So, Guchon, Bek, Palship. 9,180. 잘했어요. Okay, yan po. Example po ng 1,000 orchon. Next, let's go with 10,000. Okay. Pag start na po dito, yung 10,000 is man. Okay. Pag 10,000 po is man. Sa mga ganito po, ang mangyayari is bago tayo mag-translate, is mag-move muna tayo ng comma from right to left. So, i-move natin si comma from right to left into 4 places. So, 1, 2, 3, 4. At dyan ka po magkakama. Okay, pag ano na ha, pag 10,000 na start. Start from 10,000 hanggang sa malaking ano na, malaking mga numbers. So, ito po ang mangyayari. Bago kayo mag-translate. Okay, example po tayo. So, pag example, meron tayong 12,345. So, move natin yung comma from right to left into 4 places. 1, 2, 3, 4. Pag ganito, comma na po yan. Alam naman natin na pag 10,000 is man. Di ba po? Man na po yan. So, magiging man. After ni man, 1. Yung 1 dito is man. And then, translate natin si 2,345. So, magiging, ano yung 2,000? Ichon. 300, Sambek, 45 is 40 at saka 5. Saship, tapos O, sa Shibo. Okay? Again, 10,000 is man. Tapos bago tayo mag-translate, okay, walang problema, sir. Nag-left na po si sir. Wait lang po. Okay. Ang galing naman. SK official si Sir Clark. Kaya pala. Okay, sige, ulit tayo. 10,000 is man. Tapos bago tayo mag-translate, i-move muna natin si comma from right to left in 4 places. 4 places. So, 1, 2, 3, 4. Ganito yung comma. And magsa-start na tayong mag-translate. So, kung makikita natin yan, alam naman natin na pag 10,000, yan, 1, hindi natin lalagay ilman ha. Hindi po ilman. Kasi 10,000 is man na po yan. Okay? So, dito 12,000. So, man, tapos translate natin si 2,345. So, 2,000 is Ichon, 300 is Sambek, 45 is Sashibo. Okay. Another example, magbibigay ako. Wala kasi dito. 5,400. Ay, 5,000. 15,400. So, magiging ganyan po. Kasi move na natin. Okay, okay, sir. Sige po, ulit, sir.
Man Ochon, Sabi. sa Sadek. Yon, tama. So, magiging man, type ko nga lang. Man Ichon Sabek. Yan po, 15,400. Isa lang kasi example ko dito, guys. Sulat natin. Man Ichon Sabek. Kasa na yung Korean ko? Ang hirap pag ano. Ayun, wait. Man, ay, hindi pa pala. Kalimutan ko nang i-ano yung keyboard ko. Ayun. So, magiging man, uy, wala. Yan, kita naman sa screen, guys, no? So, ulit, number tayo, yung 15,400 magiging, yan. So, ang nasa baba is translate na. So, anong translation? Man, uy, bakit nawala na naman? Ayan. Ay, go. Mamaya na lang. Baka maano tayo ng oras. So, man, ichon, sabek. Tama na po yan. Mamaya po, i-ano ko lang, dagdag ko na lang dyan. Next. Ay, thank you, Sir Jeff. Copy-paste na lang ako. Ayun, may rin nag-ano. Thank you, Sir Jeff. Yan. So, man, ichon, sabek. Understandable? May question po sa, 10,000. Kasi ano tayo, pataas na pataas tayo ngayon. Yan. Kailangan may space po dito, ha? Okay. Ay, oo, tama. Uchon pala. Kasi 5,000 is uchon. Okay, proceed. Okay, what if mga malalaki na? No, mga malalaking numbers. Okay, 100,000. Ang 100,000 is Shimman. Shimman po yan, ha? Shimman. Wait lang, ha? Okay, so start tayo. 100,000 is, continue. Shimman. Shimman po yan. Hindi yan shipman, ha? Shimman. Magiging letter M po yan. Okay. So, paano natin? Ayan, same pa rin po kanina. Ang gagawin natin is move from right to left into 4 places bago tayo mag-translate. Pwede natin i-bracket or pwede natin lagyan ng comma lang. So, halimbawa, meron tayong 123,456. So, bago tayo magsulat, lagyan, ano muna natin yan. Move. So, dito yung comma. So, magiging parang 12, tapos bracket 3, 4, 5, 6. Tapos, lagyan natin ng man dito, guys. Man yan. Bago mag-bracket. So, ang 12, ano ngayon 12? 10 at saka 2. So, she, be, tapos man. Okay?
May man talaga kasi 100,000 yan eh. So, Shibi, tapos man. Tapos, yung 3,456. So, ano yung 3,000? Samchon. Tapos, 400, sabek. And 56 is ushibyok. Yan. So, 123,456 is Shibiman, Samchon, Sabek, Ushibyok. Or yes, Ushibyok. Okay, next. Dito tayo sa 1 million. So, ang 1 million is Beckman. 1 million is Beckman. Move pa rin po tayo ha ng 4 na places sa 1 million. So, magiging ganito siya. And after that, magta-translate na tayo. So, example, meron tayong 2 million. So, kahit ganyan po yung isusulat natin, pag ganito po, lagyan ng bracket, alam natin na may man po dyan. Lagyan talaga yan ng man. Man. Man po dito. Bago mag-translate dito. So, ano yung 200? Ibek. Kaya, Ibek man. So, ang 2 million is Ibek man. Wala pong Ilbek ha. Wala pong Ilbek. Ibek man. Kasi Beckman is 1 question million po, na. Yes, Sir Jet. ma'am. Di ba, ay, correct me if I'm wrong mga, Mhm. tama ba, ang pagbasa nun is ibing man? Di ba, ibing? Magiging LGC Tiyok pag, Yes, 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 yes. Tama, Bengman. ah, Oo, okay. Bengman. Nalilito ako. Tama Sige po, po, thank thank you you po, po. Sir Jet. Yes, kasi followed po ni Miyom. So, pag followed po ni Miyom, ito pong giyok na nasa final consonant is NG. Ibengman. Yes, thank you, Sir Jet, sa reminder or sa paalala. Nakalimutan ko din. Dito So, rin ako. hindi, okay lang po. So, 2 million, mas okay din yan. Kasi pronunciation rules eh. 2 million is Ibengman. Okay, another example tayo. What if 7,896,107? Kasi 'di ba sa Korea may million-million dun eh. Yung sahod natin dun million-million. Hindi pa converted ng peso 'di ba? So what if ganito po yung sahod, no? 7,896,000. Hindi ko alam sa eh. Hindi ko alam sa peso to. So, before tayo translate, move muna natin si kama into 4 places from right to left. So, 1, 2, 3, 4. Ito na po. Tapos, lagyan natin yan ng man. Okay? Man po dito. Bago mag-translate. So, 700, ito po mangyayari. Yan, 789 man. Tapos, 6,107. So, ano yung 789? In Sino numbers, 700 is Chilbek, 80 or 89 is Palshipko, tapos man. Tapos 6,000 is Yukchon, tapos 100 is Bek, tapos 7 is Chin. So, yung 7,896,107 is Chilbek, Palshipko man, Yukchon, Bek, Chin. Yan. Meron talaga yung man, guys. Merong man. Bago tayo mag-translate. Okay, next. What if 10 million? So, yung 10 million is chonman. Yung 10 million is chonman. So, move pa rin. Move pa rin natin into 4 digits. So, dito, example, meron tayong 20 million. So, pag i-move natin, magiging ganito po siya. Tapos, lagyan po natin yan ng man pa rin bago tayo sa dito na part. So, ano yung 2,000? Ichon. So, magiging ichon man.
So, ang 20 million is ichonman. Okay, another example po tayo. 45,100,780. So, move from right to left into 4 places. That's bracket. So, magiging ganito po siya. Yan. So, 4,510 tapos man, tapos 780. So, paano yan? I-translate na natin. 4,000 is sachon. 500 is ubek, tapos 10 is ship. After that, lagyan natin si man. So, ito po, magiging sachon, ubek, shiman. Ito po ha. Tapos, 780 is chilbek, palship. Chilbek, palship. Okay. Question. Hirap. Medyo mahirap talaga pag malaki na malaking numbers na. Okay, wala pong tanong. Dito na tayo sa pinakamalaki. The last, 100 million. 100 million is ok. Okay, 100 million is ok. Same pa rin po. Mag-move tayo from right to left into 4 places. Kaya magiging ganito. Pero dito po, ok ang ilalagay natin. Tapos dito ang man. Okay? Halimbawa. So, si 900 million. So, ito po magiging process niya from right to left, 4 places. So, dito naman, si ok ang ilalagay natin dito, 9 ok, tapos man dito. Kaso, wala naman pong digits, puro naman 0. So, hindi natin kailangang i-translate yan. Si 9 lang. So, ang 900 million is kuok. Kuok. Another example, 941,342,117. So, yan po ang mangyayari from right to left in 4 places. Dito is man. Dito is ok. So, magiging ganito po siya. 9 ok, 4,134 man, tapos 2,117. Okay. So, translate na tayo. Ano yung 9? Ku. So, magiging kuok. Tapos, 4,134. Magiging sachonbek. Samship saman. Tapos, 2,117 is ichonbek shipchin. Alright. Yan po. Sige po, namnamin muna. Screenshot pala. Baka hindi nyo na-screenshot kasi mag-activity tayo ngayon. Sige, screenshot nyo po ito, guys. And next po na screenshot natin. Ito, screenshot nyo po. Para sa activity ngayon. Kasi mamaya pa ako magsasend sa group chat natin eh. And ito din po. Ayun. Okay. So, dito, tapos na to, no? So, dito na tayo sa phone numbers bago tayo mag-activity. So, paano ba gamitin si sign numbers or paano sabihin yung mga phone numbers natin? Simple lang po. Kapag po space, po ang ilalagay natin. Okay? Po. Halimbawa, meron tayong phone number na 0951 tapos space or dash 005 tapos dash 5657. So, kung ano lang po yung sign number ng bawat number na ito,
Yun lang po sasabihin. Hindi nyo na po itatranslate into 5,600 ha. Ganito po mangyayari. So, si 0 is kung or yung ha, depende sa gagamitin nyo. Kung 9 is ku, 5 is o, tapos 1 is il, tapos e. So, 0951, kung gu or u ire, tapos 005, kung uwe, 5657, oyu go chill. Yan. Yan po yung pag-spacing. So, telephone numbers. Limbawa, 227-3709. So, yan po is 22 is E. Diba? 2 is E. 이, 칠에, 3709. Yan po numbers. Okay. Any question po muna sa Sino numbers? Okay, wala. So, kung wala, let's have an activity. Sulat niyo po sa papel niyo. So, 30 minutes po. Kasi medyo, ano to, 7 Ma'am, items question kasi lang po to. ulit. Yes, yes po. Ma'am, si Bengman 1 million, di po ba? Si Si Bengman, 1 million. Count as Bengman. Bengman. Ah, Then si Chonman, 10 million. 10 million. Si Ok na po ba o Irok ang Ok. ang sunod sa kanya? Ok Ok. po. Wala pong hirok ha. Wala Okay. pong hirok. Okay. Sige po, Oo, sige. wala pa rin po. Okay. 100 million. Oo, pag 100 billion, ok lang po yan. Beck, wala din pong ilbek. Wala. Ayan, activity guys, 30 minutes. Ang gawin nyo lang po is i-translate into sign na numbers. Mga digits. Pag po sa number 3, ito po, i-ano nyo, alamin kung anong number talaga niya. Pag ganito, into Sino-Korean numbers. Okay, 7 items, isulat nyo po sa notebook nyo. 30 minutes, 30 to 45 minutes kung kailangan nyo talaga ng manghabang time. Tapos, i-send nyo sa akin or sa group chat. PM nyo. Po, go! Kaya nyo yan. Kung okay lang sa inyo guys, magano tayo pag medyo time consuming pong activity na ito. Kung okay lang sa inyo, ma-extend tayo kahit 10 or 20 minutes. Mag-end tayo ng 9:20 para sa counting units lang po ng Sino. Tapos sa Monday, sorry. Sa Monday na po yung pure numbers. Tapusin lang talaga natin si Sino numbers ngayon.
Ma'am, nawala po yung slide. Ma'am, nawala po. Wait lang po ha, wait lang. Okay, balik ko po. Nawala. Sorry. Yeah. Ay, sabo. So na yun. Thank you. Yan, okay na guys. Okay na po, ma'am.
Yes, ma'am. Pwede ba magtanong, ma'am? Sige po, sir. Ma'am, ang tama po ba, ang pag zero ba, ay, di ba pag one, di na sasabihin yung ilalagay na lang yung parang counting ano niya, value niya. Halimbawa sa 100, back na lang. Oh. Opo. Paano pag zero, ma'am? Na pag yung zero, na ano ba? Halimbawa, Di, ilagay ko, sir, halimbawa lang, di na ba, ganito po, like 780, ganyan. 780, ganyan na po. hindi, pag nasa gitna yung zero, ilalagay pa ba yung ano niya, yung Ganyan. value niya? Oo, parang gano'n. Ano po ibig sabihin, sir? Hindi ko Yung, get. yung zero, ma'am, di ba, ano, I-translate mo na po into ano yan, 7,000. So, oh, so, chilchon. Tapos 8, pan. Chilchon, pan. okay. So, Oh, ganun po. okay, gets na po. Thank you Sige. po. Yes.
Okay. May mga nagsisend na. Yung iba. So, yung iba, nung hindi pa nakasend, assignment yun na lang po yan. Kasi, meron pa tayong counters or counting units na i-discuss for Sino numbers. And yung mga nakasend sa group chat, tingnan nyo po yung sagot nyo po, Kasi ito po yung mga sagot. Okay, 105. Alam natin pag 105 is, magpatuloy sa mga nagsulat pa. Ito po, 105 is or Begu, Pegu, 2,408, Ichon, Sabek, Pal. Tapos si Kushimman, Yokchunbek sa Shibil is 906,145. Si Palbek, Uman, Ichon, Shibyok, 8,052,016. Yung 894,150 is Palship Kuman sa Chumbek Uship. And si 784,116,586 Chil Ok, tapos Palchon, Sabek Shibilman, tapos 6,000 Yukchon, Ubek, Palshibyok. Tingnan niyo po yung sagot niyo po, And the last one, Kuok, Chilbek, Shipsa, Saman, Kuchon Hill, 907,149,001. Yon, may nakakuha ng mga tama. Charis soyo guys sa lahat. Thank you sa pagsagot sa activity natin. Okay, so let's proceed po sa Sino numbers, no? For Sino counting units. Ito po yung last part natin. Tapos sa Monday na po yung pure number. So, Sino counting units, very important din po yung counting units or tinatawag nating counters. Dahil ito po ay nagsisilbing indicator kung ano ba yung tinutukoy natin. Like halimbawa, hindi yung time. Halimbawa, 3 cups of sugar. Mga ganon. Or 1 bottle of milk. So, ano ba yung bottle dyan? So, yan po yung counting units or counter na gagamitin natin. So, sa counting units, sa pagsasabi po ng counting units, ito po yung pattern. So, noun, tapos Sino number, tapos counting units. So, ito po yung mga counting units for Sino numbers. Kapag tumutukoy po sa day, araw, ang units po na ilalagay natin is il. Halimbawa, third day, no? Pangatlong araw. So, il. Ganun po. So, pag year, taon, nyon. Pag month in specific, pag sinasabi pong specific, like example, January, February, hanggang December. Specific yan. So, month specific is wool ang gagamitin. Okay? So, paano ba? Ano ba yung Korean number? Ano ba yung Korean ng January? So, ano bang number si January? Di ba 1? So, yan po ay il. Pag sinasabi nating il-wol, kasi sign number ng 1 is il. Il-wol, ibig sabihin January. I-wol, February. Okay? Yan. And month for duration. Ibig sabihin, like example, 2 months, 5 months, 6 months. Yan, duration. Kewol ang gagamitin. Like, halimbawa, nag-aaral ka ng Korean for 6 months na ngayon. Ano yung 6? Yuk. Yuk, Kewol. Okay. Next, minutes. Minutes, bun. Sinabi ko na kanina, di ba? Bun. Like 30 minutes, 5 minutes. Pag seconds naman, 30 seconds, cho. Money, won. Di ba? Currency ng Korean.
Sa pera nila is won. Tayo, peso. Floors, palapag. Chung. Chung. Halimbawa, fourth floor, fifth floor. Fifth floor is o chung. Okay. Kilogram. Ano ba unit ng kilogram? Kilogram. Like, halimbawa, 50 kilograms. So, ano yung sign ng number ng 50? O-ship kilogram. Ganun po siya. Centimeters, ang unit po niya, counter, centimeter. Miles, mile. Degree or temperature, 2. Halimbawa, ang temperature mo is 37 degree. So, paano yung 37? Some ship, chill. Some ship, chill. Some ship, chill, 2. Okay? Pag counting of number, bone na ganito yung spelling. Okay, magkaiba po sa minutes. So, halimbawa, counting of number like 1, number 1, number 2, number 3, number 4. Yan. Ilbon, ibon, sambon. Ganun po siya. Number, counting of numbers. Yan. Memorize pa rin po si counters. Memorize po kay counters or counting units. Halimbawa, meron tayong 53 seconds. Wala tayong noun po ha. Wala po muna tayong noun. Pero yung noun, like halimbawa, ano tayo, yung building. Okay, ano ba yung Korean ng building? Tapos lagay mo, Korean ng building, noun, tapos sign ng number, tapos counting yun. Ganun po siya. Okay. So, halimbawa, 53 seconds. Okay, magiging usip samcho. So, kapag usip samcho, ibig sabihin you are talking about seconds. Yan. Dahil sa counters, may indicate mo na seconds po yan. Kasi ito ay counters for seconds, counting unit. 153 minutes. Ang minutes po is bun. So, 153 is bek, usip sam, tapos bun. Pag 10 floors or 10th floor, 10 is ship, tapos yung floor is chung. Okay, 10 floors is ship chung. Pag 250 degrees, 200 is ibek, 50 is usip. So, ibek, usip to. Next. Year 2000. So, ano nga yung sign no numbers ng 2000? Ichon, di ba? So, lagyan mo lang ng year. So, magiging ichon yon. So, ang counting units ng year is nyon. And lastly po, si 5 months. Pag sasabihin na 5 months, ibig sabihin, it talks about months in duration. So, gewol ang gagamitin natin. So, magiging o gewol. Ayan. And, okay, so ito po yung last na topic natin. So, hindi pala tayo mag-extend. May 9 minutes pa tayo. So, assignment yun na lang po ito, guys. Assignment. So, alamin po yung counting units nito. So, ano yung 73 kilograms, 143 miles, 3,333 centimeter, at saka year of 2023. Okay? Tapos, ano lang, i-send nyo po sa group chat yung sagot nyo. Assignment po na natin to, guys. Ayun. Any question po for sign no numbers? Wala po. Wala pong question. So, sa Monday po is ipagpatuloy natin si Korean numbers, which is si pure or si native ha. Korean numbers yung discussion natin sa Monday. Date reading at saka time reading din sa Monday. And meron din po tayong activity niyan. Bago na tayo sa, after that, mga grammar na po, particles, other particles aside ni subject, object, at saka ni topic particle. May mga particles din po.
Okay, wala na pong question, tanong. Ito lang muna yung assignment natin ngayon. And see you on Monday. Good night, everyone. Salamat sa nandito. Right po, ma'am. Thank you, Thank you po. ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Teacher. Thank you po, ma'am.